Nakaramdam ka ba ng hindi mapakali o kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang landas? Nararamdaman mo ba na tinutulak ka ng Diyos patungo sa isang bago at mas mahusay? Habang naglalakbay ka sa buhay, mararanasan mo ang mga sandali na hindi ka komportable sa iyong comfort zone. Ngunit paano mo malalaman kung ang pakiramdam na ito ay inspirasyon ng Diyos o dahil lamang sa iyong personal na ambisyon? Paano mo malalaman kung inaakay ka ng Diyos patungo sa isang bagong landas? Ang Diyos ay may mga plano para sa iyong kaunlaran at mga hangarin na akayin ka sa isang bagong panahon ng paglago at layunin. Ngunit paano mo malalaman kung ito ay ang pangunguna ng Diyos o ang iyong mga iniisip at ninanais? Kung handa ka nang maunawaan ito, sundan ang video na ito hanggang sa dulo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Malinaw na sinasabi ng Biblia na may panahon at panahon para sa lahat ng bagay sa ibabaw ng earth. Nangangahulugan ito na may oras na makakaranas ka ng pagwawalang kilos sa ilang bahagi ng iyong buhay. Minsan, dumarating ang napakalaking pag-unlad at mga tagumpay. Ngunit ano ang mga bagay na makikita mong nangyayari upang kumpirmahin ito? Numero 1, kapag naramdaman mo ang pag-udyok ng Diyos. Naramdaman mo na ba ang patuloy na pagkabalisa sa loob mo, tulad ng isang tinig sa iyong puso na humihimok sa iyo na gumawa ng desisyon? Maaari nitong nakawin ang iyong kagalakan at hindi ka komportable hanggang sa wakas ay sumuko ka. Kadalasan, ito ang paraan kung paano ka ginagabayan ng Diyos sa isang mas mabuting landas. Patuloy kanyang hinihimok na gawin ang isang bagay na maaaring hindi mo gusto. Para itong isang maliit na bata na sinusubukang kunin ang atensyon ng kanyang ama, hindi siya titigil hanggat hindi nakikinig ang ama. Ang mga pahiwatig na ito ay may iba't ibang anyo, tulad ng mga senyales ng pangyayari, panloob na kaisipan, o paghahayag. Kapag dumating ang pahiwatig na ito, hindi ito banayad na mungkahi kundi isang banal na utos. Ito ay isang tawag na magtiwala sa Diyos, humakbang ng may pananampalataya, at sundin ang kanyang pamumuno. At kapag tumugon ka sa kanyang mga pahiwatig, matutuklasan mo ang isang bagong landas na nagbubukas sa harap mo, na puno ng layunin, kagalakan, at katuparan. Kunin si Joseph, halimbawa. Nang naisin ng Diyos na malaman niya ang tungkol sa landas na kanyang itinakda para sa kanya, inihayag niya ito sa isang panaginip. Nang dumating ang unang panaginip, naunawaan ito ni Joseph, ngunit habang pinag-isipan ang posibilidad nito, inihayag ito ng Diyos sa pangalawang pagkakataon. Ito ay isang paraan ng pagkumpirma sa mensaheng natanggap ni Joseph, at sa pagkakataong ito, sigurado siya sa nais ng Diyos. Iyon ay isang banal na paghahayag. Ngayon, ang pagsasalita tungkol sa mga circumstantial sign, nariyan ang halimbawa ni Moises at ang nagnininas na palumpong. Alam ng Diyos kung gaano kadaya ang isip ng tao, kaya gumagamit siya ng hindi maikakailan na mga palatandaan para makuha ang iyong atensyon. Kung ang Diyos ay nakipag-usap kay Moses sa pamamagitan ng isang pag-iisip sa kanyang puso, hindi niya ito pinansin dahil hindi ito ang gusto niya. Kaya, ginamit ng Diyos ang nasusunog na palumpong sa halip. Nang makita ito, si Moses ay interesadong malaman kung ano ang nangyayari. Bakit nasusunog ang bush ngunit hindi pa natupok? Nang makalapit siya, kinausap siya ng Diyos. Napakainay at malinaw na hindi niya ito mapapansin. Noong una, nag-aalangan siyang sumunod sa mga tagubilin ng Diyos, ngunit sa katiyakan na kasama niya ang Diyos, sumunod siya. Mga minamahal, maaaring hindi katulad ng dalawang ito ang iyong pag-udyok, ngunit kapag hinimok ka ng Diyos, sisiguraduhin niyang makukuha mo ang iyong atensyon. Huwag tumingin sa mga engrandeng kaganapan na nakakapanghina ng lupa. Maaaring magsalita din ang Diyos gamit ang mahina at banayad na tinig na iyon. Minsan, ito ay maaaring sa pamamagitan ng payo ng isang kaibigan o kahit isang estranghero. Ngunit ito ay palaging kasama ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos na nagsasabing panahon na para kumilos. Kapag dumating ang mga pahiwatig na ito, hayaan silang ipaalala sa iyo na may layunin at plano ang Diyos para sa iyo. Inaakay kanya patungo sa bago at mas mabuting landas, isang hindi pamilyar at mapaghamong ngunit kasiya siya at kapaki-pakinabang din.
Kaya sa halip na balewalain ang gayong mga pahiwatig, bakit hindi makinig ng mabuti at sumunod ng buong tapang? Sa huli, makikita mo na ito ay isang paanyaya sa isang mas mabuting landas, isang landas na humahantong sa isang mas maliwanag na hinaharap at isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Sagutin ang tawag na ito, at mahimalang makikita mo ang kanyang kamay sa paggawa, nagbubukas ng mga pinto at pagkakataon na hindi mo akalain posible. Pangalawang numero, nagsara ang mga lumang pintuan, nagbibigay daan sa bago at mas mabuting pagkakataon. Ito ang punto kung saan maraming tao ang nagsisimulang magbulong-bulungan at magreklamo. Ngunit alam mo ba na ang mga lumang pinto ay dapat magsara bago magbukas ang mga bago? O gusto mo bang ipagpatuloy ang pananatili sa isang maruming silid habang may magandang inihanda para sa iyo? Habang sumusulong ka sa buhay, mauunawaan mo na ito ay isang natural na bahagi ng pag-unlad para sa isang pinto na magsara at isa pang magbubukas. Nagiging kailangan pa nga ito kapag ginabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas. Sinasabi sa Isaias 43:18 19. Kalimutan mo ang mga dating bagay, huwag mong isipan ang nakaraan. Tignan mo, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok, hindi mo ba namamalayan? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Hindi mo maaaring panatilihing panghawakan ang nakaraan habang naglalayon para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang pagbitaw ay maaaring isang masakit na karanasan, ngunit ang pag-alam kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo ay nagpapadali. Nang tawagin ng Diyos si Abraham na umalis sa bahay ng kanyang ama at lumipat sa isang bagong lugar, malamang na maraming tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Pero alam mo kung gaano masunurin si Abraham, inalis niya ang kanyang tingin sa abala at itinuon ang pansin sa kung ano ang nasa unahan niya. Iyan ang nais ng Diyos na gawin mo rin. Ganito rin ang sitwasyon ni Lot at ng kanyang pamilya noong kinailangan nilang lisanin ang Sodoma. Sa kasamaang palad, ang kanyang asawa ay hindi maaaring bitawan at siya ay nakaligtaan. Kinailangan ding bitawan ni Joseph ang kanyang buhay sa Hebron para iangat siya ng Diyos. Hindi niya alam na ginagabayan siya ng Diyos sa mas mabuting landas. Paano kung sinubukan niyang bumalik sa kanyang pamilya? Salamat sa Diyos hindi niya ginawa. Sa halip, naniniwala siyang may dahilan ng Diyos kung bakit niya pinahintulutan ang mga bagay na mangyari sa kanya. Mga minamahal, kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, hindi niya sinusubukang kunin ang isang bagay mula sa iyo. Sa halip, nagbibigay siya ng puwang para sa isang bagay na mas dakila. Parang magsasaka na naghahawan ng lupa para magtanim ng mga bagong pananim, ang luma ay dapat tumabi para bigyang daan ng bago. Kaya huwag matakot kapag nagsara ang mga lumang pinto. Sa halip, abangan ang mga bagong pagkakataong inihahanda ng Diyos para sa iyo. Bilang 3, mga banal na pagkakataon at pagkakahanay. Ang mga hindi malamang na pangyayaring ito ay tila masyadong nagkataon upang maging isang pagkakataon lamang. May mga pagkakataong nangyayari ang mga bagay sa paraang parang may isang taong mas malaki kaysa sa iyo ang pinagsasama-sama ang lahat. Ang mga sandaling ito ay nagpapatunay na ginagabayan ka ng Diyos sa isang mas mabuting landas at ginagawang maayos ang mga bagay. Ang ganitong mga banal na pagkakataon ay may iba't ibang anyo at ganap na nakaayon sa bawat yugto ng iyong buhay. Marahil ay nakilala mo ang isang taong nagpakilala sa iyo sa isang bagong pagkakataon o natisod ka sa isang aklat na naglalaman ng eksaktong mensahe na kailangan mong marinig. Kapag ginabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas, madalas siyang gumagamit ng mga banal na pagkakataon at pagkakahanay upang itulak ka sa tamang direksyon. Ang mga pangyayaring ito ay parang mga bulong mula sa langit na humihimok sa iyong pansinin at sundan ang landas. Dumating sila sa anyo ng pakikipagtagpo sa tamang tao sa tamang oras o pagtanggap ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Minsan, maaari kang magbasa ng isang sipi o makarinig ng isang partikular na mensahe na direktang nagsasalita sa iyong puso. Ang isang halimbawa nito ay ang kay Esther. Ito ay isang batang ulila na hindi pinangarap na maging isang reyna. Ngunit gaya ng gusto ng Diyos, hindi lang siya naging reyna, nakasumpong din siya ng pabor sa paningin ng hari.
Upang maging mas kawili-wili, siya ay naging reyna ng ang kanyang mga tao ay nangangailangan ng pag-ipon at pumasok upang mamagitan para sa kanila. Ano pa ang matatawag mo dito kung hindi isang banal na pagkakahanay? Ang isa pang halimbawa ay ang kina Ruth at Boaz. Si Ruth ay isang Moabita na namumulot sa mga bukid ni Boaz pagkatapos niyang mawala ng asawa. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga banal na pagkakataon at pagkakahanay, pinangunahan ng Diyos si Boaz na pakasalan siya, na bumawi sa lahat ng nawala sa kanya. Ang mga kwentong ito ay nakatayo bilang isang paalala na ang Diyos ay laging gumagawa, kahit na hindi mo ito nakikita o naiintindihan. Kung susumahin, ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti mo sa mga paraang hindi mo akalain posible. Sa pamamagitan nito, gagabayan ka niya sa landas na inihanda niya para sa iyo. Kailangan mo lang magkaroon ng pananampalataya, magtiwala sa Kanya, at maging bukas sa pagtanggap mula sa Kanya. Kaya sa susunod na maranasan mo ang isang banal na pagkakataon o pagkakahanay sa iyong buhay, maglaan ng ilang sandali upang huminto, magmuni-muni, at magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang patnubay. Tandaan na ang mga sandaling ito ay hindi basta-basta pangyayari kundi sinasadyang mga palatandaan mula sa isang mapagmahal at mapagmalasakit na Diyos na laging nasa tabi mo. Inaakay ka niya tungo sa bago at mas maliwanag na kinabukasan. Magtiwala sa Kanya at manood habang inilalahad niya ang Kanyang perpektong plano para sa iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng mga banal na pagkakataon at pagkakahanay, pansinin at sundin ang pangunguna. Huwag ipatungkol ang lahat sa pagiging gawa ng kalikasan. Maaaring ito ay isang banayad na bulong o isang malakas na sigaw, ngunit sa alinmang paraan, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo, na ginagabayan ka patungo sa isang bagong landas na magdadala sa iyo ng kagalakan, katuparan, at layunin. Sinasabi sa Juan 10:27, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, nakikilala ko sila, at sila'y sumusunod sa akin. Kung ikaw ay Kanyang mga tupa, pagkatapos ay patunayan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Bilang 4, isang lumalalim na kahulugan ng layunin at katuparan. Habang naglalakbay ka sa buhay, maaaring nagkaroon ka ng mga sandali kung saan naramdaman mo ang layunin at katuparan na parang ginagawa mo ang tama. Ngunit kapag ginabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas, ang pakiramdam ng layunin at katuparan ay lumalalim. Ito ay nagiging mas malalim at makabuluhan. Nakakaramdam ka ng pananabik, pagnanasa, at enerhiya, alam mong gumagalaw ka sa tamang direksyon. Sinasabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo ay gawa ng Diyos, na nilalang kay Kristo Jesus, upang gumawa ng mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang gawin natin. Ang ganitong uri ng katuparan ay nagmumula sa pamumuhay ng buhay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Kunin ang Apostol Pablo, halimbawa. Ang buhay ng taong ito ngayon ay isang inspirasyon sa maraming Kristiyano. Ginugol niya ang maraming taon ng kanyang buhay sa pag-uusig at pagpapahirap sa buhay ng mga Kristiyano. Ngunit ng oras na para sa kanya na tumahak sa isang bagong landas, binigyan siya ng Diyos ng panibagong layunin. Ibinahagi niya ang lakas na ginamit niya sa pag-uusig upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang kanyang sigla at hilig sa trabaho ay para bang iyon ang layunin ng kanyang pagsilang. Maaari kang makaramdam ng katulad na kahulugan ng direksyon at katuparan habang iniayon mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Maaari kang maakit sa mga bagong karanasan na humahamon sa iyong lumago at lumabas sa iyong comfort zone. Si David ay isang batang pastol na nasisiyahan sa pag-aalaga sa mga tupa ng kanyang ama. Hindi niya alam na magiging hari siya balang araw. Ngunit nang dumating sa kanya ang pagpapahid, niyakap niya ito. Hindi ito ganoon kadaling karanasan para sa kanya, sa lahat ng mga pagbabanta na natanggap niya mula kay Haring Saul, ngunit hindi siya nagpaumanhin. Mga minamahal, sinasabi ng Biblia na alam ng Diyos ang kanyang mga plano para sa iyo. Ang mga ito ay mga plano na maganda at magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Kaya kapag inilagay niya ang panibagong kahulugan ng layunin sa iyong puso, alamin na ito ay para sa isang magandang dahilan.
Habang sinusunod mo ang kanyang patnubay at humahakbang sa bagong landas na ito, magkakaroon ka ng kapayapaan at kasiyahan na hindi katulad ng anumang naranasan mo. Para bang ang lahat ay nagsisimulang malagay sa lugar, at nakakaramdam ka ng malalim na kagalakan at kasiyahan, alam mong lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ka ng buhay na sagana. Naniniwala ka ba? Ito ay isang sulyap sa masaganang buhay na iyon. Mahal na kaibigan, ito ang ilang hindi ka panipaniwalang mga palatandaan na ginagabayan ng Diyos ang iyong buhay sa isang mas mabuting landas. Excited ka na ba? Well, hindi lang iyon, kaya patuloy na manood. Bilang 5, personal na paglago at kamalayan sa sarili. Nakarating ka na ba sa punto kung saan natuklasan mo ang mga bagong aspeto ng iyong sarili, at mas nauunawaan ang iyong mga iniisip at pag-ugali? Kapag ginabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas, ang dalawang bagay na ito ay magiging iyong prioridad. Nagsisimula kang maunawaan ang iyong lugar sa mundo ng mas mahusay at may bagong kalinawan. Nagdudulot ito ng realisasyon na kaya mo ng higit pa kaysa sa naisip mong posible. Kahit na ito, si Apostol Pablo ay isang perpektong halimbawa. Matapos maranasan ang isang dramatikong pakikipagtagpo kay Jesus, ang kanyang buhay ay nagbago. Ilang taon siyang nag-iisa, nagmumuni-muni sa kanyang nakaraan at naghahanap ng patnubay ng Diyos. Sa mga sandaling ito, natuklasan niya ang kanyang tunay na sarili at nakatagong potensyal. Sa huli, siya ay lumitaw bilang isang nagbagong tao, handang ipalaganap ang pag-ibig ni Kristo. Sinasabi sa Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang ibigin at gawin upang matupad ang kanyang mabuting layunin. Ang Diyos ang pumupukaw sa kaloobang iyon mula sa kaibuturan mo. Tinutulungan kanyang harapin ang iyong mga takot, pagtagumpayan ang mga insecurities, at yakapin ang iyong tunay na potensyal. Sa pamamagitan nito, ang pagtingin sa iyong sarili tulad ng pagtingin ng Diyos sa iyo, mahal, karapat-dapat, at may kakayahan, ay magiging mas madali. Ang bagong tuklas na kamalayan sa sarili ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na gumawa ng mga pagpipilian na naaayon sa iyong mga halaga at layunin. Ito ang ginawa ng Diyos kina Moses at Gideon. Sa huli, pinangunahan niya ang mga lalaking ito sa isang mas mabuting landas sa kanilang buhay. Tandaan, ang personal na paglago at kamalayan sa sarili ay mahahalagang bahagi ng espiritual na paglago. Kapag handa kang gawin ang panloob na gawain, sasalubungin ka ng Diyos doon, gagabay sa iyo patungo sa iyong lugar sa kanyang plano. Ito ay humahantong sa susunod na palatandaan. Bilang ika-6, espiritual na paglago at pag-unlad. Naramdaman mo na ba ang biglaang pagbabago sa iyong espiritual na buhay, tulad ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos? Ito ay hindi isang ordinaryong pakiramdam na iyong ikinakaway. Nagdudulot ito ng higit na pag-unawa sa pag-ibig at layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Habang naglalakbay ka sa buhay, mararanasan mo ang mga sandaling ito, lalo na kapag nasa abot tanaw na ang isang mas magandang landas. Isipin na nagsisindi ka ng candlestick at ilagay ito sa isang candle stand. Habang ang maraming bagay ay napupunta sa apoy na ito ay tutupok sa kanila, at sa paglipas ng panahon, ang maliit na apoy na iyon ay kakalat sa lahat ng bahagi ng silid. Ito rin ang ginagawa ng Diyos sa iyong puso. Sinisindi niya ito para sa Kanya, binibigyan ka ng pananabik sa Kanyang presensya. Nakakaramdam ka ng matinding pagkagutom sa Kanyang salita, at pagkauhaw sa Kanyang patnubay. Ang iyong mga panalangin ay nagiging mas matalik, ang iyong pagsamba ay mas tunay, at ang iyong paglilingkod sa iba ay mas mahusay. Ang salmista ay may ganitong uri ng puso para sa Diyos at palaging nagsisikap na mapabuti ang kanyang espiritual na buhay at relasyon sa Kanya. Hindi nakapagtataka na lagi siyang yumabong at yumayabong sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabi sa Isaiah 58:11, patnubayan ka ng Panginoon sa tuwina, sasagutin niya ang iyong mga pangangailangan sa isang lupang natutunaw sa araw at palalakasin ang iyong katawan. Ikaw ay magiging parang halamanan na dinidilig ng mabuti, gaya ng bukal na ang tubig ay hindi nagkukulang. Ito ang nangyayari sa iyong espiritual na buhay kapag ginagabayan ka ng Diyos.
Hindi nais ng Diyos na humakbang ka sa bagong landas na ito nang walang pagbabago o muling pagbabangon. Kailangan kanyang maging isang ganap na kakaibang tao. Kaya naman mahalaga ang iyong espiritual na paglago. Para itong maliit na buto na itinanim sa lupa, na biglang umusbong at tumubo bilang isang makapangyarihang puno. Mag-ugat ka sa pag-ibig ng Diyos, batay sa kanyang katotohanan, at mamumunga para sa kanyang kaharian. Kaya kapag naramdaman mo ang pagpukaw ng espiritual na paglago at pag-unlad, huwag mong pigilan ang mga ito. Kunin ang mga ito at hayaan ang Diyos na baguhin ka sa isang sisidlan para sa kanyang kaluwalhasyan at biyaya. Numero 7, kapag pinanatili ka ng Diyos sa isang panahon ng paghihiwalay. Kapag pinanatili ka ng Diyos sa isang panahon ng paghihiwalay, maaari itong maging isang masalimuot at mapaghamong karanasan. Maaaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka at hindi nakakonekta sa mundo. Gayunpaman, ang panahong ito ng paghihiwalay ay hindi isang parusa kundi isang paghahanda para sa bagong landas na ginagabayan ka ng Diyos. Bago tinawag ng Diyos si Moises upang ipadala siya sa isang misyon sa Ehipto, ibinukod niya siya bilang isang pastol sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ang karanasang iyon sa ilang ay isang paraan ng paghahanda sa kanya para sa hinaharap. Katulad nito, pagkatapos ng bautismo ni Jesus, ang banal na espiritu ay humantong sa kanya sa ilang. Sa katahimikan ng ilang, nag-ayuno si Jesus at tumanggap ng lakas para sa susunod na paglalakbay. Kinailangan din niyang tiisin ang mga tukso mula sa dyablo para palakasin at patatagin ang kanyang pananampalataya. Ngunit nang matapos ang karanasang iyon sa ilang, siya ay nasangkapan ng husto at handa nang gawin ang kanyang misyon sa lupa. Mga minamahal, kapag pinanatili ka ng Diyos sa panahon ng paghihiwalay, hindi ka niya pinababayaan. Ito ay isang paraan ng pagpapalakas at pagsangkap sa iyo para sa gawain sa hinaharap. Bagamat maaari kang tumuon sa mahihirap na aspeto ng iyong pinagdadaanan, nakikita ng Diyos ang pagkakataong ihanda ka para sa isang bagong panahon. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit siya ay bumubulong ng mga lihim sa iyong tainga at nagpapakita sa iyo ng mga pangitain sa hinaharap. Inihahanda ka ng lahat ng ito para sa mga dakilang bagay na inilaan niya para sa iyo. Habang ginugol ni David ang kanyang mga unang taon na nakahiwalay sa parang, sinamantala ng Diyos ang pagkakataong iyon para ihanda siya na maging isang dakilang hari. Nang sa wakas ay pinahiran siya ng Diyos, hindi na niya kailangan ng mga aralin sa pamumuno dahil itinuro na sa kanya ng Diyos ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sa panahon ng iyong paghihiwalay, maaari kang makaramdam ng kalungkutan, ngunit hindi ka nag-iisa, ang Diyos ay kasama mo. Hawak niya ang iyong kamay at inaakay ka sa bawat hakbang. Maaaring hindi mo ito maintindihan ngayon, ngunit sa katagalan, makikita mo ang kahalagahan ng malungkot na panahon na ito. Malalaman mo na ginamit ng Diyos ang pagkakataong iyon para hubugin ka para sa bagong landas na itinakda niya para sa iyo. Kaya't huwag labanan ang panahong ito ng paghihiwalay. Yakapin mo ito, at hayaang gamitin ito ng Diyos para baguhin ka sa taong nilikha ka niya. Kapag sa wakas ay tumuntong ka sa bagong landas na iyon, pahahalagahan mo siya para sa iyong karanasan sa paghihiwalay. Numero 8, malalim na kapayapaan at kasiyahan sa gitna ng kaguluhan. Habang naglalakbay ka sa buhay, maaari kang magtaka kung ginagabayan ka pa rin ng Diyos tungo sa kanyang layunin, lalo na kapag maraming pagsubok ang dumarating. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring kapansin-pansin, nakararanas ka ng matinding kapayapaan at kasiyahan sa gitna ng mga hamong ito. Dinadala ito ng Diyos bilang sagot sa iyong mga katanungan. Nais niyang tiyakin sa iyo na hawak niya ang iyong kamay at ginagabayan ka sa isang bagong landas. Sinasabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Kapag ginabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas, binibigyan ka niya ng pakiramdam ng kasiyahan na sumasalungat sa lohika. Maaaring wala ka sa lahat ng sagot, ngunit ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Nakadarama ka ng matinding kasiyahan sa pag-alam na siya ang may kontrol, kahit na ang mga pangyayari ay tila hindi na makontrol.
Sa Biblia, may mga halimbawa ng mga taong nakaranas ng matinding kapayapaan at kasiyahang ito sa gitna ng mga hamon. Kunin si Paul halimbawa. Tiniis ng taong ito ang lahat ng uri ng pagpapahirap at gumugol ng maraming taon sa bilangguan, ngunit sumulat siya tungkol sa kapayapaan ng Diyos na nagbabantay sa kanyang puso. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang pisikal na sakit na kanyang naranasan. Sa halip, binilang niya itong lahat ng kagalakan. Kapag naranasan mo ang kapayapaan at kasiyahang ito, makatitiyak kang pinapatnubayan ka ng Diyos sa isang bagong landas. Isa itong landas na maaaring kailanganin mong bitawan ang isang bagay na luma o komportable na pumipigil sa iyo. Ito ay isang landas na maaaring mangailangan sa iyo na higit na magtiwala sa Diyos, manalig sa Kanya, at sumuko sa Kanyang kalooban. Handa ka na bang gawin yon? Ang kagandahan nito ay ang dalawang katangiang ito, kapayapaan at kasiyahan, ay hindi lamang damdamin. Ang mga ito ay isang pagpapakita ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga ito ay tumatayo bilang isang paalala at patunay na siya ay kasama mo palagi, kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Kapag nakakaranas ng ganito, alamin na ginagabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas. Ngayon, kailangan mong magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanyang lakas, at sumuko sa Kanyang kalooban. Inaakay ka niya sa mas malaking layunin, kagalakan, at katuparan. At habang lumalakad ka sa Kanyang kapayapaan at kasiyahan, matutuklasan mo na siya ang prinsipe ng kapayapaan, ang nagpapakalma sa mga bagyo. Minamahal, kung napanood mo ang video na ito hanggang sa puntong ito, binabati kita. Malapit mo nang maranasan ang isang buong bagong season sa iyong buhay. Ngunit huwag ka nang pumunta pa lang, may iba pang dapat mong malaman. Numero 9, isang pagbabago sa mga halaga at prioridad. Bilang isang Kristiyanong may langit na pananaw, ang iyong mga halaga at prioridad ay dapat magbago kapag ikaw ay mas mataas. Ang paglilipat na ito ay nagiging isang makabuluhang signpost. Kapag ginabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas, para bang inayos niyang muli ang iyong puso at muling tinukoy ang iyong mga prioridad at halaga. Maaaring makita mo ang iyong sarili na muling sinusuri kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Ang mga bagay na dating may malaking halaga ay maaaring mukhang walang halaga, habang ang mga bagong interes ay lumilitaw. Ang pagbabagong ito ay maaaring nakakabagabag, tulad ng isang binhi na inilipat sa bagong lupa, hindi sigurado sa paglaki. Pero sa lahat, kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Nakatala ang Biblia ng ilang halimbawa ng mga tao na ang mga prioridad ay nagbago habang sinusunod nila ang pangunguna ng Diyos. Si Apostol Pablo ay isang perpektong halimbawa. Bago ang kanyang pagbabalik loob, itinaas niya ang kanyang katayuan, ngunit nang maglaon ay itinuring itong kawalan alang-alang sa pagkakilala kay Kristo. Habang ginagabayan ka ng Diyos sa isang bagong landas, ang iyong mga halaga at prioridad ay maaaring nakakagulat na magbago. Maaari mong makita ang iyong sarili na pinahahalagahan ang mga relasyon kaysa sa mga nagawa o pakikiramay sa kompetisyon. Maaari mong unahin ang oras sa Diyos sa paglipas ng panahon sa mundo. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagpapabuti ng sarili, ngunit pagsuko, pagpapahintulot sa Diyos na hubugin muli ang iyong puso. Tandaan, ang mga paraan ng Diyos ay iba sa iyo, at ang kanyang mga prioridad ay gayon din. Ngunit kapag sumuko ka sa kanyang patnubay, ang iyong mga halaga at prioridad ay makakaayon sa kanya. Sa pamamagitan nito, matutuklasan mo ang isang bagong landas na humahantong sa buhay at katuparan. Ang Diyos ang siyang gumagawa sa iyo upang naisin at gumawa para sa kanyang mabuting kaluguran. Siya ang nagbibigay sa iyo ng pagnanais na hanapin siya at sundin ang kanyang pamumuno. At habang nagtitiwala ka sa kanya, makikita mo na ang iyong pagbabago sa mga halaga at prioridad ay hindi isang pagsasaayos lamang, isang pagbabago. Number 10, mga paulit-ulit na pattern at mensahe. Napansin mo na ba ang paulit-ulit na tema o mensahe, tulad ng patuloy na bulong sa iyong tainga? Ang isang sermon, aklat, o pag-uusap ay nagha-highlight ng parehong ideya sa iyo ng paulit-ulit. O isang partikular na numero o simbolo ay patuloy na lumalabas, tulad ng isang tanda mula sa langit.
Ang paulit-ulit na mga pattern at mensaheng ito ay higit pa sa mga pagkakataon. Ito ay hindi maikakaila na mga palatandaan na ginagabayan ng Diyos ang iyong buhay sa isang bagong landas. Ang mga propetikong mensahe ni Isaias, kung saan inulit ng Diyos ang kanyang pangako ng pagtubos at pagpapanumbalik, ay isang testamento nito. Ginagamit ng Diyos ang pag-uulit upang bigyang diin ang kanyang mensahe at tiyaking hindi mo makaligtaan ang punto. Sa iyong buhay, maaaring palagi mong naririnig ang tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad o ang pangangailangang magtiwala sa Diyos sa iyong pananalapi. Ano man ang mensahe, alamin na ang Diyos ay nagsasalita at ginagabayan ka sa isang bagong landas na naayon sa kanyang layunin. Kapag naranasan mo ang paulit-ulit na mga pattern at mensaheng ito, bigyang pansin. Ang mga ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay, nag-orkestra ng mga kaganapan upang akayin ka sa kanyang layunin. Huwag ipagwalang bahala ang mga ito bilang nagkataon lamang. Sa halip, hilingin sa Diyos na ihayag ang kahulugan sa likod ng bawat pag-uulit. Tandaan na ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan habang tinatanggap mo ang mga mensaheng ito. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin, mga pangyayari, o kahit isang siko mula sa banal na espiritu. Panatilihing bukas ang iyong puso at isipan, at magtiwala na ihahayag ng Diyos ang kanyang plano sa lalong madaling panahon. Mga minamahal, ito ang ilan sa mga palatandaan na ginagabayan ng Diyos ang iyong buhay sa isang bagong landas. Ngayon, ano ang masasabi mo? Naranasan mo na ba ang mga palatandaang ito sa iyong buhay? Kung congratulations! Ngunit kung hindi, kailangan mong manalangin para sa patnubay ng Diyos. Sinasabi ng Isaias 30:21, kung ikaw ay lumiko sa kanan o sa kaliwa, ang iyong mga tainga ay makakarinig ng isang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Iyan ang kapangyarihan ng gabay ng Diyos. Maaari kang makibahagi dito kung handa kang magtiwala at sumunod sa Kanya. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa langit, ako ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba, naghahanap ng iyong patnubay at patnubay. Alam kong ikaw ang may akda ng kwento ng buhay ko, at nagtitiwala ako na lagi mong ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ko. Salamat sa iyong makapangyarihang kamay sa aking buhay, pagprotekta, paggabay, at pagbibigay para sa aking mga pangangailangan. Iginagalang ko ang iyong pangalan. Maawa ka at patawarin mo ang aking mga pagsalangsang. Linisin mo sana ako at gawin akong karapat-dapat na lumakad kasama mo. Makapangyarihang manunubos, habang nakatayo ako sa kritikal na puntong ito ng aking buhay, alam kong malapit na akong makaranas ng malaking pagbabago. Mangyaring tulungan akong makilala ang iba't ibang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin, maging ang iyong banayad na bulong o mahinang boses na direktang nagsasalita sa aking puso. Alam ko na ang iyong mga paraan at mga pag-iisip ay iba sa akin, ngunit nagtitiwala ako na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti at nanais niyo akong payabungin, hindi para saktan ako. Tulungan mo akong laging panghawakan ang katotohanan ito. Panginoon, habang hinahanap ko ang iyong patnubay, hinihiling ko na bigyan mo ako ng karunungan upang malaman at maunawaan ang iyong kalooban. Tulungan mo akong makilala ang iyong tinig mula sa ingay ng mundo at mga bulong ng aking laman. Alam kong susubukang linlangin ako ng dyablo, ngunit mananatili akong matatag sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ako ay iyong mga tupa at kilala ko ang iyong tinig. Tulungan mo akong laging sumagot kapag tumatawag ka sa akin, gaano man kahirap ang iyong mga tagubilin. Mangyaring tulungan akong sumunod tulad ni Abraham. Mapagmahal na Panginoon, dalangin ko na itutuwid mo ang aking landas at gabayan ako sa lahat ng katotohanan. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong soberanya at magpahinga sa iyong biyaya. Mangyaring palakasin at bigyan ako ng kasangkapan para sa paglalakbay sa hinaharap. Anumang bagay na tatayo bilang isang bigat upang hilahin ako pababa, mangyaring alisin mo ito sa akin. Tulungan mo akong manatili sa iyo at hindi sa mga bagay ng mundo. Sa pagsisimula ko sa bagong paglalakbay na ito, hinihiling ko na mauna ka sa akin, inihahanda ang daan at ginagawa itong malinaw.
Mangyaring tulungan akong sumunod sa iyo ng malapit, nang walang pag-aalinlangan o pag-aalinlangan. Maaaring hindi sigurado ang daang hinaharap, ngunit nagtitiwala akong alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Ikaw ang aking mabuting pastol, na umaakay sa akin sa luntiang pastulan at sa tabi ng tahimik na tubig. Mapagmahal na Ama, mangyaring bigyan ako ng isang matiyagang espiritu upang maghintay para sa pagpapakita ng kung ano ang iyong ipinangako sa akin. Alam kong ang iyong mga pangako ay at amen, at pinanghahawakan ko ito ng may pananampalataya. Sa huli, ang lahat ng kaluwalhasyan ay sa iyo, at ang mga pagpapala ay akin. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at pagmamahal. Salamat sa pagiging gabay at kaibigan ko. Tulungan mo akong isuko ang aking mga takot at kawalan ng kapanatagan sa iyo. Tulungan akong iwanan ang pangangailangang kontrolin at magtiwala sa iyong perpektong plano. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Bago ka pumunta, ay like ang video na ito, mangyaring ibahagi ito, at mag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod!